Pag-usapan natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Pag-aralan natin ngayon yung 5 step of salvation na nakasulat sa Biblia. Kailangan gawin natin tong 5 step na ito para maligtas ang ating kaluluwa. Step 1, kinakailangan tayo ay makinig o hear. Basahin natin sa aklat ng Roma, 10:14 hanggang 17. Ganito ang mababasa natin. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig ng walang taga-pangaral? Sa 15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo, gaya nga ng nasusulat? Anong pagkaganda ng mga paa niya o mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Sa 16, datapat hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita sapagkat sinasabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? 17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Malinaw na malinaw na para ma-develop ang iyong paniniwala, kinakailangan ikaw ay makinig. Kanino ka makikinig? Sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Huwag kang makikinig sa mga sabi-sabi. At alin ang salita ni Kristo? Ang Biblia. O pangalawa, second step. Pagkatapos mong makinig, anong susunod? Ikaw ay maniniwala o believe. Basahin natin sa aklat ng Juan, 8:24 ng Juan. Ganito ang mababasa natin. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Take note ha, malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Ito ay sakop ang buong mundo. Kahit ano pang relihiyon mo, kapag hindi mo kinilala si Kristo na iyong tagapagligtas, Diyos na tagapagligtas, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Anong klaseng kamatayan? Hindi physical, spiritual death. Nandun ang panghabang buhay na kamatayan sa impyerno. Sa pagpapatuloy, Hebreo 11:6, ganito mababasa natin. Ito, nagmamano-mano ako ng aklat. Sa Hebreo 11:6, ganito ang mababasa. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kung maghanap tayo, ito sa pamamagitan ko ituturo ko sa inyo. Kaya ito nga ang 5 step to salvation. O nasa second step lang tayo, which is believe. Huling talata para tayo ay maniwala sa aklat ng Juan. Aklat ng Juan 1:12. Kung mabilis ang pananalita ko, siguro naiintindihan naman ninyo ang talata. Paki ano na lang, may notebook kayo, ballpen, isulat nyo at basahin din ninyo. Kung maaari ay bumili kayo ng Biblia, King James Version. Ito, Juan 1:12. Datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Yan. Hear, 1. Number 2, believe. Number 3, pagkatapos mong makinig at maniwala, anong pangatlo? Repent. Basahin natin sa aklat ng Lucas 3:3. Sinasabi ko sa inyo, hindi dapat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayong ding paraan. Kinakailangan magsisi.
kalimutan na natin yung ating mga masamang ginagawa. Sa aklat ng Matthew, Matthew chapter 4 verse 17, ganito ang mababasa natin. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang lahat ay pinagsisisi. At ganon, yung step of salvation, kapag ikaw na ay nakinig, ikaw ay naniwala, at ikaw ay nagsisi, ano na ang kasunod? Number 4 is confess. Sa confess, ganito ang mababasa ayon sa Biblia sa aklat ng Roma 10, talata 9 hanggang 10. Ganito ang mababasa natin. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Dapat ikaw ay i-confess mo. Hindi lang confession, kasi may mga naririnig tayo nagtuturo, confess, tanggapin mo lang si Kristo na yung tagapagligtas, ligtas ka na. Mali po yun. Ito ang tama. 5 step of salvation ayon sa Biblia. Ako ngayon, sa pagpapatuloy, Roma 10:10, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Yan po, confess. At pagkatapos mong makonfess, number 5 tayo, number 5. Magpabaptize ka. May ibang topic tayo dito, pero ito ang first step to salvation. Kung saan magpapabaptize, sa another topic, another video. Sige. Ang panglimang step to salvation, baptize. Sa aklat ng Marcos 16:16, ganito ang mababasa natin. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ayan, malinaw na malinaw ang sinasabi ng Biblia. Hindi po ito haka-haka. Biblia ang binabasa ko sa inyo. At sa Acts 2:38, ganito ang mababasa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Saan babautismuhan? Sa pangalan ni Hesukristo. Pero hindi lang yan. Yan ang napakadelikado. Kasi pag yan ay tinapos natin dyan, sa pangalan ni Hesukristo lang, hindi po. Basahin natin dito sa aklat ng Matthew 28:19. Kung saan pangalan, kung anong pangalan babautismuhan ng isang tao. Matthew 28:19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Tatlo po yan. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngayon, yan na ang 5 steps of salvation. Ano ngayon? Hear. Number 1, hear. Number 2, believe. Number 3, repent. Number 4, confess. Then number 5, baptize. At pagkatapos nagawa mo na yan, be faithful unto death. Maging matapat ka hanggang sa kamatayan. Basahin natin sa aklat ng Revelation 2:10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na yung malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan ka ng putong ng buhay. Yan po mga tagapakinig. Sana please like, subscribe and share para makatulong tayo dito sa preach ng katotohanan. Preach the word of God. Maraming salamat po sa inyo, at hanggang sa mga susunod na video, subaybayan ninyo. Ituturo ko lahat kung ano ang totoong sinasabi ng Biblia. Papaabot ko sa inyo.